Sa pag-aalala ng publiko, nagulantang ang mga mamamayan nang lumabas ang balita na peke pala ang pinakitang resulta ng drug test ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa ulat, lumabas na negatibo umano si Marcos sa nasabing drug test, ngunit matapos masuri ng ilang kilalang laboratorio, napag-alamanan na mali sa proseso ng naturang test. Dahil dito, lumakas ang boses ng mga kritisismo laban sa Pangulo na itinuturing na napaglabag sa tiwala ng publiko. Sa panig ng mga kritiko, mariing kinondena ang naging aksyon ni Pangulong Marcos sa pagpapakita ng peking resulta ng drug test. Binibigyang diin ng mga grupo ang kahalagahan ng transparency at integridad sa ganitong mga usapin, lalo na sa posisyon ng isang pinuno ng bansa. Tumindi rin ang panawagan para sa mas mahigpit na pagsubaybay at pagsisiyasat sa mga hakbang na isinasagawa ng administrasyon. Samantala, sa harap ng mga kontrobersiya, nananatiling tikom ang bibig ng tanggapan ni Pangulong Marcos hinggil sa isyu. Gayunpaman, inaasahang maglalabas ng pahayag ang Malacanang upang linawin ang naging kaganapan at tugunan ang mga agam-agam ng publiko ukol sa lahat. Siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Araw, Pilipinas. This is your fair lady, Maharlika. Ayan, nag-aabang na aking mga palangga. Siyempre, bago ang mga eksenang kaganapan, hayaan niyo munang ipakilala natin si Sendwave app. Lahat ng mga Pilipino na nasa Amerika, Canada, UK, and Europe, download ka na ng Sendwave. Mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya go na. Okido. Yesterday, once more, naka-move on na ba ang lahat? Siyempre, hindi tayo mag-move on sa interview with Attorney Vic Rodriguez kahapon. Ayan, si Jocelyn, si Zaldi from Davao. Ayan, Zaldi Galos, si Romelo Punay, si Joshua, si Marina Marine, si Virana Live Studio TV, Ram, ayan, ang mga palangginging, si Sarah. Ay, naku, ang daming mga palangga dito ngayon. Okay, so what is the topic for today? Topic for today, deepfake AI-generated mind conditioning and April 30 Polboron hearing abangan. Anong gusto niyong una? Okay? Okay, so punta muna tayo sa sa deepfake. All right? So mga kababayan, so excited ako. Hindi ko alam kung anong uunahin ko na good news sa inyo. At syempre, good news kasi may nangyayaring maganda sa ating boses. At unahin muna natin yung deepfake ng Malacanang ng Presidential Communications. So di ba ang dami nating pinalabas ng mga video, ng mga audio, video ni Liza, 'di ba? Ni Unanay, Unano kasi Unanay yan ang tawag ni Pebbles. Hi Mother, Mother Talakera, how are you? Ayan. Okay, mga kababayan. So, dahil desperado na ang gobyerno ni Bangag na Bangag Jr., 'di ba una ang tumitira sa amin, kaming mga freedom fighters, okay? Yung mga lumalaban para sa katotohanan at lumalaban sa bangag na gobyernong ito ay syempre binabayaran ng gobyerno ang mga trolls para atakihin kami. Kaso ay hindi na nga umubra yung kanilang pag-atake dahil dumating sa point, right? Alright, dali lang ha. Okay. Dumating sa point na si Liza na, okay, si Zatanas na ang tagapagtanggol, okay, ng lahat ng kababuyan at kapalpakan nila. So ngayon mga kababayan, dahil nga sila ay desperado na, right? Desperado na mga hitad. Dahil lang. Ito ay talaga namang okay, nagpapalabas sila ng mga kasinungalingan. Alright? Okay. So, di ba?
ang tira sa akin, sobrang bonggang-bongga dahil talagang kailangan patumbahin si Maharlika, patumbahin si Sas, patumbahin lahat, okay? Patumbahin lahat ng polboronic, okay? Polboronic government. Kuting ang mga nagsasabi ng katotohanan. Ngayon mga kababayan, kung natatandaan ninyo, okay, may pinalabas tayong conversation galing sa presidential communications na kung saan gusto nilang patumbahin ang aking social media, which is Facebook, which is nagwagi sila doon sa pagpapatumba. Kaso sabi nga, kahit naman tanggalin nila yung Facebook natin, ay patuloy pa rin yung bibig ni Maharlika at iba pang mga bibig, nga bells, para magpahatid ng katotohanan. Alright? Okay. Ito pakita ko to uli yung ebidensya. Yung message ni Kaki Raki at saka ni Patricia Martin kung saan sila dyan ay nag-aaway-away sa kanilang bayad ng presidential communications. So ayan po yan. Ang pinakita ko sa inyo dati na gusto nilang patumbahin. So may sinasabi dito si Kalbo. Alright, ito ang sinasabi ni Kalbo. Balikan natin ha. Sabi niya, Labi sa conversation, this account, may sinire-refer siyang account, has been maligning FL Lam and Speaker. Do we have monitoring? So ito yung mga account like me, like you guys, sabi niya, I need help either finding out who this is and fighting it legally or have this taken down. I mean, this is not really just about me. All the many SOCMED people this account is attacking. Alright? Pinag-uusapan ni Kalbo at ng Assistant Secretary Patricia Martin kung paano nila actually patumbahin si Sas at saka ako kasi special mention kami. Sabi niya, the thing about SOCMED, these people, sila Sas and Maharlika, etc., they're attacking FL Lam and Speaker who are public figures. Okay? Sabi niya, who are public figures. We don't have laws protecting them from social media as much as we want to file a case. Walang case na pwedeng i-file. Again, this conversation is last year, December, bago nila napatake down ang page ni Maharlika and Maharlika Boljakera. Like 2 pages, total of 1.1 million subscribers. But it's okay. The more na binubusalan, it's not okay, but the more na binubusalan tayo, the more na dumadami tayo. So ngayon, mga palangga, bakit ko inaano sa inyo, binabalikan? Kasi pupunta tayo dito sa sinasabi nilang deep fake AI-generated mind conditioning. Okay. So recently, ang mga jutang Genemes na mga hitad, okay, ano mga dramatization ng mga giatay na ito? Okay, ito na. Alright. So, merong pinalabas ang mga, what do you call it, deep fake or AI generated daw na boses ni Kuting, ni Marcos Jr. about, I think, gaming. Actually, hindi ko napanood. Alright? So, nabasa ko lang dito sa balita kasi wala namang kwenta. Wala naman nanonood kay Kuting, kundi mga trolls niya. So, after that, okay, naglabas ng memo o ng litanya ang Presidential Communications. Ito, April 23rd, sabi nila dito, it has come to the attention of the Presidential Communications Office that there is a video content posted on a popular video streaming platform circulating online that has manipulated audio designed to sound like President Marcos Jr. Okay, so may nag-circulate daw na video sa online popular video streaming platform, whatever, kung ano man yon, na minanipula o ginaya or in-AI ang boses ni Kuting. Ang sabi ng Presidential Communications, eto na nagbabayad ng trolls, right? Sabi niya, the audio deepfake attempts to make it appear as if the President has directed our armed forces of the Philippines to act against particular foreign country. No such directives exist nor has been made. Deepfakes are an advanced form of digital content manipulation through the use of generative or artificial intelligence or AI. Sabi nila dito, the PCSO is actively working on measures to combat
fake news, misinformation, disinformation, and malinformation through our media and information literacy campaign. We are also closely coordinating and working with the Department of Information and Communications Technology, or the DICT, the National Security Council, NSC, the National Cybersecurity Interagency, ECLABUSH. Okay, tignan na muna natin to. Sabi nila dito, we ask everyone to be proactive in exposing and fighting against misinformation, disinformation, information. Let us remain and be more mindful and responsible to the content we choose to share in our shared digital spaces. Let us all be more vigilant against such manipulated digital content that are deployed by actors to propagate malicious content online and advance a malign influence agenda. We encourage everyone to work with us, fostering a more aware, resilient, and engaged citizenry in our digital commons. Okay, mga kababayan. Nilabas nila yan. So after, that was 2 days. Ito ay mind conditioning. Kasi nga, marami pa tayong ilalabas ng mga video ng mga jutang ginemes. So ang ginawa nila, naglabas sila ng AI, sila to, Malacanang gumawa ito, mga jutang ginemes, sila to, dahil okay, may pinost actually si Pebbles Talakera at saka si Sas, na ito palang si Taning, okay, si Arjen Nieto, ay noon ay nag-aral-aralan, okay, nag-aral ng nag-aral ng paano maging dalubhasa sa paggawa o maging eksperto sa paggawa ng artificial intelligence. Ito post ni Mother Pebbles Talakera. Okay? So yan yung mga post ni Taning. Okay, basahin ko. I think April 12. The biggest challenge facing AI dev is energy consumption, necessitating development. Okay, AI development is energy consumption, necessitating more efficient architectures using more rigorous mathematical foundations. Sabi niya, it kind of looks like our year 2 AI module on artificial neural networks will be followed by year 3. Tapos sabi niya, may subject kami na artificial By the way, so prior to this AI na lumabas, ito pala si Taning ay pinag-aaral na ni Lisa kung paano magpakadalubhasa gamit ang pera ng bayan, kung paano magpakadalubhasa sa artificial intelligence. Okay? So balik tayo doon. So pinakita ko lang sa inyo na yung ampon, okay, ni Lisa Tanas, yung kanyang bagman, yung kanyang kasabwat diyan sa kalechihan diyan sa likod ng Presidential Communications, okay? Ang pagpapakalat nila ng mga fake AI information, actually fake na mga video or audio, sila yung nasa likod. Dahil may nag-send sa akin, mga kababayan, from TikTok, okay, na nag-uusap kami ni Sas. Di ba? Nag-uusap kami ni Sas tungkol daw sa, pakinggan muna natin. Ito. Tingnan mo. Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Tidings? Sa akin kasi wala pa, putya. Ulitin natin. Okay. Hello Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Tidings? Sa akin kasi wala pa, putya. Okay. So, pinalabas nila yan. Okay? So, ayan yan. Ayan. Ang sabi daw, hello Sas. Sabi niya, okay. Hello Sas. Hello Sas, na-deposit na ba? Okay, sabi niya, putya. Basta gumamit siya ng word na putya. Unang-una sa lahat naman nakakilala sa akin, wala sa vocabulary natin, sa Buljakang vocabulary natin yung putya na yan. So definitely, this is AI generated. At, I don't know, if I'm not good in computer, okay? Okay? Pagdating sa computer, sa technology, wala akong alam. Yung hangabels ko lang ang eksperto. Okay? Minsan nagpapatulong pa ako sa mga junakis ko. So I'm not good at technology. So anyway, ito yung ganti ni Lisa. Magpakalat siya ng kasinungalingan na kami ni Sas ay nag-uusap na tungkol sa bayaran daw, na deposito na daw, galing kay Tatay Diggs. Hindi ko naman tinatawag si Pangulong Duterte na Tatay Diggs.
Di ba? May narinig ba kayo? Di ba? Siguro kung nagamit ko man yun in the past, baka isang beses lang. Di ba? Pero not Tatay Diggs or Pucha. Wala yan sa Buljakan vocabulary. So ano ito? Mga kababayan, mind conditioning. Kasi talo na sila eh. You know, ang trophy na lang natin, matanggal natin ang mga jutang ginimis na ito. But pagdating sa social media at sa katotohanan, kahit wala, hindi tayo nagbabayad ng trolls. Katulad ni Lisa na ginagamit ang pera ng bayan, pinakita ko sa inyo ang messages o mga message ni Patricia Martin, Assistant Secretary, mga kababayan, sila ang nagbabayad ng trolls. Kaya nga hinahamon ko sila kung itong mga messages na pinakita ko sa kanila ay AI generated ko to, eh di ba, mahilig naman sila manakot na sila ay magpa-file ng case. Pero bakit by the way, bakit hindi naka-mention dito sa hindi naka-mention 2 days ago sa panawagan ng Presidential Communications na AI yung boses ni Lisa? Kasi sabi nila dito, mga kababayan, kung intindihin natin to, it has come to the attention of the Presidential Communications Office that there is video content posted on a popular video streaming platform circulating online that has manipulated audio designed to sound like President Marcos. Dito sa sa kanilang sulat na ito ay sila ay nakipag-ugnayan na sa mga otoridad para take down, okay? Para ipa-take down yung auto o yung AI na boses ni Puting Jr. Pero kung ang nilabas kong PIDEA leaks, actually, napakaganda ng development now. Kung ang PIDEA leaks o yung dokumento na pinakita ko sa inyo ay AI yun, bakit hindi nila sinama yan at hindi nila pinaimbestigahan si Maharlika? At yung audio ni Lisa, na nakipagmarites siya kay Taberna, di ba? At chinichismis ni Lisa Tanas, si Attorney Vic, na Vic is out already, di ba? Bakit hindi kasama yon? So, ang ibig sabihin yon, totoo yon. Kahit naman hindi nila isama yan, alam nyo na totoo yon. Pero itong ginagawa na mind conditioning para yung mga sumusunod na or susunod na mga lalabas, syempre may mga tao, yung mga taong medyo gullible na parang ay baka nga AI yan. Pero bukas, Lisa, yung Feslak mong Cordoroy, okay? Abangan niyo bukas, yung next vlog natin bukas, ay maglalabas ako ng video ni Lisa patungkol sa extraction o sa kidnapping na kinasasangkutan niya. At yun kayo, ang husga kung ito ay AI generated or yung Feslak talaga ni Lisa na Cordoroy. Alright? So yes, napapraning na talaga siya. Tapos ngayon, meron pa silang mga drama-drama dito. Okay? Presidential Communications Office, USEC, ito si Bukangkang. Okay, si Bukangkang Ridaw encourages everyone to be part of this ongoing fight against disinformation, misinformation by capacitating ourselves to discern and in turn influencing others to do the same. Sabi niya, we need people to fight against disinformation. We are in a war. It is online, but it is very much real, and we need as many soldiers, as many internet warriors. We need many people to be aware of this as much as possible so that you don't become part of the problem. April 24 na sinabi. Ayan mga palangga. Imagine naghahanap sila, nasa ano na lang sila, nasa digmaan na raw. Sa social, ang hilig talaga sa digmaan ito mga jutang GDMS na ito. Gusto pa nila makipagdigma sa China, tapos gusto pa nila makipagdigmaan sa social media. So anong ibig sabihin nito mga palangga? Talong-talo na itong mga to. So ngayon, itong sinasabi nila na kailangan nila ng maraming many soldiers sa social media, ito yung mga trolls na binabayaran ng pera ng Pilipino, pera ng taong bayan, pinagbabayad nila sa kanilang internet warriors, katulad nitong pinarinig ko sa inyo, na gumawa ng AI-generated o whatever, paggawa ng peking audio ko, di ba? Nakikisohodang kinokolekta ko yung aking, ano sabi nila, kinokolekta yung bayad daw na galing kay PRRD. So yung mga ganon, ito'y gawa nyo to, Bukangkang, yung bilat mo, giatay ka, ha? Bumukangkang ka lang para magkakwarta ka, tapos panggugulo yung ginagawa nyo sa Pilipinas.
Kayo ang nag-hire. Kayo ang nagbabayad ng mga internet warriors gamit ang pera ng bayan. Ayan si Kalbo, lahat ng mga dugyots na binabayaran nyo na hindi naman umepekto, kailangan pang mukhang kordoroy na basahan niyang si Lisa Tanas para lang ipagtanggol si Coting sa kanyang involvement sa pulburon. Imagine niyo, talong-talo na kayo, mga jutang genemes kayo, gagamitin niyo yung pondo ng bayan tapos maglalabas pa kayo ng AI. Abangan niyo bukas ha. Maganda na kayo kung paano niyo na ipagtanggol yung audio, yung video na ni Lisa. Yung video na kitang-kita yung kordoro, yung mukha kung paano siya makipagsabuatan sa asawa o sa DFA at sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. At abangan nyo na rin, sunod-sunod na natin, ang pag-iyak ng mga bata na pinadukot ni Lisa Marcos. Okay? Yan ang binibigyan ko na kayo ng laban. Abangan ninyo ha. Bago kayo mag-mind conditioning na AI, yan, magtrabaho na kayo. Kung paano nyo ipagtanggol yung amo nyong kordoroy ang feslak. Right? Dali lang ha. Ito ha. Dali lang. Patikim muna mga palangga. Patikim. Naku, di ako nakakanta ng mamaya na lang. O bukas na siguro. Okay. Ito. Ito, mapakita ko. Ito. AI ba yan? AI ba yan? Lisa, AI ba yan? Numanda ka. Ilang minutes yan? Dali AI ba yan, Lisa? AI? Pagandaan mo na yan, Lisa. Bukas na yan. AI generated ba yan? Okay. So ngayon, mga palangga. So, yan yung gusto nila. Kaya nag-release sila ng statement, pinakalat na sa mainstream media na mag-ingat daw. Okay? Na mag-ingat daw sa AI generated o deepfake. Actually, ito yung mga deepfake. Sila ang hindi lang talagang ocean deepfake. Sobrang lalim ang kapikian niya at napaka-desperado niyong administrasyong polboronic. Hindi kayo magwawagi dahil taong bayan ang magwawagi, mga kababayan. Right? So kahapon, I hope na panood niyo po ang interview natin kay Attorney Vic Rodriguez kasi doon ay nalaman natin na yung pag-appoint kay Mel Robles ng PCSO at kay Michael Mann na Special Envoy to China na walang publication, walang dokumento, narinig ninyo na hinarang or pinigilan ni Attorney Vic Rodriguez, then Executive Secretary, dahil nga alam niya na walang gagawin si Robles ay magpapanalo lang ng loan better at meron na ang record ng pagiging kawatan. Kung natatandaan ninyo, noong July, nasa Pilipinas pa ako, May 2022, okay? Papanalo pa lang nila. Yan ang unang binlag ko at yan ang isa sa unang puna ko sa administrasyon na dahil sabi ko, bakit nag-a-appoint si Coting, si Marcos Jr. ng mga kawatan? Well, kawatan katulad niya. Ipinagtanggol niya ni Tading. Naalala ko, nasa Pilipinas, pinagtanggol niya yan si Mel Robles kasi yung pala magkakasabwat ang mga Gina Yupak. Then kahapon, sinabi din ni Attorney Vic Rodriguez na yung kay Michael Ma ay inuuna pang ipa-appoint. Wala pa daw ambassador, inuuna na yung special envoy to China. So ang sabi niya nga doon, tinanong ko sa kung sino nag-appoint, si Coting Jr., si Marcos Jr. So siyempre sa utos ni Lisa, ano nga daw ang magagawa niya? Ano naman ang power niya bilang isang executive secretary over sa power ng presidente? So kaya alam niyo na ang gobyernong ito ang ina-appoint mga kawatan. So kung si Marcos Jr., pinilit siya ni Lisa Tanas na i-appoint ito si Robles at saka si Michael Ma. Kaya nga, ano ba ang naging issue ng ikababagsak nila? Smuggling. Michael Ma, smuggling yan ang unang topic. Pangalawa, itong sa loto. Pangatlo, itong sa pulburon. Okay? So kung natatandaan ninyo mga kababayan, okay, nung January, di ba? Nung pinigil ni Marcos Jr. ang hearing dito sa smuggling na kinasasangkutan ni Michael Ma. Okay?
si Michael Ma, si Lujin Ang, si Andrew Chang, Beverly Perez, di ba? O Aaron Nucum, Martin Araneta, na kapatid ni Lisa. Itong Manuel Tan, Leia Cruz, John Diamante, Lucio Lim, okay, Jerry Teves, Benir Bakiran, nandyan ngayon sa custom siya mga yan. O, kasabwat yan ni Rubio. Right? So nakita nyo, kasi yun ang gustong i-appoint ni Lisa, ang mga smuggler kasi mga business partner niya. That was January of 2023. Hanggang ngayon hindi na itutuloy ang hearing kasi paano nga itutuloy? Kasabwat nila. Sila ang smuggler. So yan. So I thank Attorney Vic, at least kung hindi inilik sa atin yung audio ni Lisa na minamarites niya si Attorney Vic at tuwang-tuwa siya nire-report kay Taberna na finally wala na si Attorney Vic. So kaya naman nag-defend si Attorney Vic sa kanyang sarili. So ngayon malinaw na ang mga bagay-bagay. But mga kababayan, hindi tayo titigil para hindi talaga natin mapanagot itong Jutang Ginemes na gobyernong ito. Kahapon, the other day, di ba, naglabas sila ng mugshot ng driver na nahuli. Alright? Tapos walang pangalan, naka-blurred ang mukha. Ang mugshot, intended yan para ipakita yung mukha ng suspect o yung nasasangkot sa krimen. Okay? Then, walang pangalan. Yan ang pinaka-importante, vital information ng isang mugshot. Pangalan, date of birth, di ba? Then today's date, kung kailan sinyat yung mugshot, din yung case number. Pero bakit pinagtatakpan pati mukha, pati pangalan? So, ibig sabihin, protektado ni Lisa at ni Marcos Jr. yung driver na nahulihan ng from 1.8, naging 1.4, naging 1.2 na lang yata eh. So, protektado nila. Only this bangag administration ang pwedeng gumawa yan kasi kasabwat nila. O di ba sabi niya nung una historical, nagpatawag siya ng media at nagbidabidahan siya na that was the biggest drug hole na in the history of the Philippines, di ba? At ito ay historic. Din kinabukasan, binawasan nila ng 400 kilograms yung nahuli. Then, matagal nila bago nilabas itong driver, it takes time. Tapos paglabas nila yung mugshot, walang pangalan, walang mukha, naka-blurred. Tanga ba kayo, mga Pilipino? Sayang naman ang pagiging magaling na Pilipino kung hindi pa ninyo nakikita na binubudol o binabangag-bangag kayo nito. Binabangag kayo ng mga bangag. Papayag ba kayong babangagin na lang kayo ng bonggang-bongga? Ngayon, mga kababayan, itong mga ginayupak na ito, right? Okay. By the way, meron pang nilabas yung Tribune tungkol dito sa smuggling ng kush. Di ba? Binalita ko sa inyo yan. Na ang ginagawa dyan nila Martin Araneta, nila Michael Ma, nila Bakiran, nila Rubio, lahat sila dyan ayon sa ating puting ahas mismo dyan sa Bureau of Customs, that is 10 container na mga kush. Okay? 10 container na illegal pulburon o whatever na mga smuggled goods. Ang gagawin nila, palulusutin nila yung 8 truck o 8 container pala. Then, ang 2 kunyari huli. Yan ang ginagawa nila dyan. Kaya wag na kayong umasa na babangon muli ang Pilipinas, ha? Wag na kayong umasa kung gusto nyo bumangon uli ang buhay ninyo, karayin nyo si Kuting na bangag na pulboronic. Kaya karayin nyo si Lisa dahil yan ang hegemonyong laging magpapahirap sa inyo. Recently, sa Facebook post niya, ginamit na naman niya yung mga bata. Kunyari may mga charity sa Iloilo, buhat-buhat niya yung bata. Yun ay mga cover-up. Yun po ay mga propaganda. Yun ay PR niya. Yun ay kasinungalingan. Kasi pag dumating yung time na iparinig ko sa inyo ang iyak ng mga bata na si Lisa ang dahilan kung bakit pinakidnap niya silang 2 ni Francis Chua, ginamit ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng gobyerno natin, pakipagsabuatan sa DFA, pakipagsabuatan sa AFP, sa ISAP, sa immigration, walang kwenta yung pakitang tao ni Lisa pabuhat-buhat